currently here na sa Singapore and punta lang ako sa Cheers para kunin yung in-order kong 4G SIM card na gagamitin ko dito. Siyempre, need natin ng internet, data, calls, and texts para hindi maligaw tayo dito sa Singapore. Ngayon, pupunta na ako dun sa Jewel. Jewel yung parang man-made siya na ginawa ng Singapore na waterfalls na indoor. And take note, nasa airport nila. Dito na ako ngayon sa Jewel. Tignan nyo guys. Later. Dito na ako sa MRT terminal. Papunta ako sa Expo para lilipat ako ng downtown line para makapunta ako ng city, Singapore. Meron ako nito. Oops! Yeah. It's unlimited tourist pass for buses and MRT here in Singapore for only $30 and then refundable $10. Change at this station for the downtown line. Expo. Right. I'm here at the Expo and then we're going to transfer to downtown line. Dito na ako ngayon sa Jalan Besar MRT station. And ito yung station kung saan malapit yung aking hostel. Doon ako mag-stay for 4 days. Ang pangalan ng hostel ko is Footprints Hostel. Affordable siya and good for backpackers. My hotel is only, I think 5 minutes walk galing sa MRT station. Yan siya. Ngayon mag-check-in na ako sa hotel ko. And then mamaya, pupunta ako ng Gardens by the Bay, saka yung sa Merlion Park, para makita natin siya nung madilim. Kasi pag tinignan nyo sa picture dun sa Google, maraming ilaw. So, tignan natin kung ganun talaga yung itsura. And gawa tayo ng magandang photography shots doon. Later, mamaya. See you guys. Ito na siya. Dito na ako mag-stay. Footprints Hostel. That's good thing dito. Si Ate Filipino. Gulto ako nagtagalog. Tapos, meron silang libreng locker dito. Tapos, kaya lang wala akong kandado. Kaya, magre-rent ako for $5, Singapore dollars. Tapos, pwede naman ibalik. Pag check-out ka na, deposit lang siya. Babalik din sa $5 mo. Right now, pupunta na ako sa aking kwarto. Hostel lang siya. Talagang good for backpackers. May kasama kang kumot, unan. Tapos, pag check out, babalik mo. Pero, secure naman siya kasi may kasama kang mga lock kada kwarto. May code na bibigay sa'yo pagka check-in. Ngayon, nandito na ako sa aking hostel. Kung saan dito ako mamamalagi ng 4 days. Yan. Yung itsura niya, may kasama akong iba eh. May mga bunk bed. And then, may sarili kang bed. And, pwede kang mag-rent ng locker in case na need mo na mag-iwan ng lalo yung mga important na gamit. So yun, medyo comfy naman siya. Piling ko mga Pinoy din ang mga kasama ko. Kasi nakakita ako din ng mga brand na Pinoy na toothpaste and Happy, Pepsodent. Yung mga kasama ko iba rito. Yan. Sana makasundo ko sila kasi yung isa sa mga goal ko eh. May mga makilala akong bagong friends while I'm traveling yan. Dito lalo sa Singapore. Ngayon, siguro papahinga lang muna ako for 30 minutes and then maghanap ako ng kakainan. Then diretso ako ng Merlion Park at Gardens by the Bay.
Ito na. Nakatapos ko lang magpahinga sa hotel. Tapos freshen up lang. Ilamos lang. Tapos pahinga ng 15 minutes. Medyo sumakit kasi ulo ko kaninang init. Tapos biglang umambon. Right now, I'm walking from my hotel papunta sa Merlion Park. Punta nga tayo ngayon sa Merlion Park. Lalakarin ko lang siya hanggang Merlion Park. Kasi walkable naman. Nakalagay sa Google, 31 minutes. 31 minutes lang siya. Doon ako sa Merlion Park. So ngayon, along the way, maghahanap ako ng kakainan. Naghahanap ako ng authentic Singaporean meal. And Malaysian meal. Ewan ko kung anong matipuhan ko. Kung anong sarap kainin. Right now, dito ako ngayon sa mga shop. Hi! Ang colorful lang mga damit nila. Lalo ng mga Muslims. Hindi ko alam yung tawag dito pero mostly tindahan siya ng nakukulay na tela. Saka yan. Actually, ang ganda ng place eh. Instagrammable talaga yung place. Parang ito yung siguro red light district ng Singapore. I don't know. Kasi ang dami niyang, kumaga parang sa Makati, yung poblasyon. Dito madaming ganyan. Maraming inuman, maraming foreigner, mga kainan. Dito ako dumaan kasi, diretso nito, doon sa Beach Road, which is diretso lang siya na way, papunta sa Merlion Park. Walkable naman siya, kaya madali lang talagang lakad. Hindi maraming foreigner dito. Iba-ibang lahi. May Korean, may Malaysian, European. Ang ganda rito. Ito yung mga building. Medyo marami na rin umuwi na mga empleyado. Kasi time check, 5 PM na po. Siguro ito yung oras na ng out ng ibang empleyado. Dadaan ako ng isang parang underground. Kumbaga sa Makati yung underpass. Singapore version. Hello. Yan. Ang empty lang ng place. Kaya parang creepy. Bigla magkakaroon na zombie apocalypse. Wala, saan ako? Hindi ko alam kung saan ako tatawid. Ang daming hagdaan. So update lang mga kaibigan, no? Nagkamali ako ng inakitang escalator. Sa kabilang ibayo pala, sa kabilang banda pala yung Merlion Park. So, bababa na naman tayo. Tapos, doon na talaga sa kabila, yun na talaga yung Merlion Park. Yan. Andito na tayo sa pinaka-park mismo ng Merlion Park. Ngayon, ang gagawin natin, pupuntahan na lang natin yung lion statue. Alam nyo ba, hindi naman ganun karami or wala naman talagang leon sa Singapore. Pero hindi ko alam bakit lion yung nila eh. Ginana na statue. Alam niyo yung sagot? Comment nyo nga sa baba. Dito na ako ngayon sa Singapore River kung saan matatagpuan din ang Merlion Park. Tapos kita rin sa gilid ko yung Marina Bay. So ito yung isa sa mga sikat na attraction dito sa Singapore, yung River Walk.
dito sa Singapore River. Kasi kitang-kita mo, tignan mo. Kitang-kita mo yung Marina de Bay. Tama ba ako? Marina de Bay ba? Tapos, sa bandang dulo doon, andun yung Merlion Park. You know, ito. Teka. Ito, kita nyo na. Medyo daming tao dito. Hindi, parang hindi ka makapag-picture ng maayos. Sobrang daming tao. Ito yung iconic na stay tuning Singapore Malayo. Yan, yung dan camera nagkalat. Dahil sa yung isang layon, ikaw, ang dami nagpa-picture ko, sobrang painful. Hello. 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 So, dito ako. And na-try ko siyang Merlion Park. So yan, dito nga tayo ngayon sa Merlion Park, which is iconic statue of Singapore, the Lion, Merlion Park. Siguro hintayin ko na lang magpapagabi na ako. Time check, 5:20 na, and gusto kong hintayin sana yung parang ano siya, itsura niya paggabi, okay, yung colorful. So mag-wait muna tayo dito ng mga 30 minutes and mamaya check natin. 1 hour later. Yan. Ito yung hinihintay ko eh. Yung ngayon, daming ilaw. Nakita ko na yung gusto kong makita. So, siguro dito ko na tatapusin to. And malapit na rin malobot kasi itong phone ko. So, paano guys? See you bukas sa day 2. Bye! The next morning. Dito sa pinag-stayan ko, libre yung breakfast. Cereal, then bread. Tapos, may namit akong mga kababayan natin. Hello. Same sila nung pagdating. Kahapon lang din ako dumating, pero mas nauna lang sila. Sila po. Hello po. Bakit po ako sa Pilipinas? Hello po, kababayan. Why not are they Filipinas? Vietnamese. Vietnamese. Hello. From Vietnam. From Vietnam. Motorista rin po sila. Self-service lahat dito. O kaya ikaw din maghuhugas pati yung ginamit mo sa pinagkainan mo. More moments later. Good morning people! Welcome to another day na naman. Second day, kakatapos ko lang mag-breakfast, naligo, and etc. So ngayon, pupunta ako ng Universal Studios. Yeah! Medyo doon ako mag-i-spend ng isang buong araw ko. Kasi sa sobrang dami ng doon, activities doon, siguro kulang yung oras ko. And then mamayang gabi, if medyo kaya pa ng katawan, didiretso ako ng Gardens by the Bay. Since isang MRT lang naman yung layo niya from Universal Studios. Alright guys, ngayon, sasakay ulit ako ng MRT sa Jalan Besar. Tapos, bababa ako ng Chinatown. Lilipat ako ulit ng ibang line ng MRT, which is the purple line. Yung downtown line, ito yung kulay blue na MRT line. But hati-hati di ruang platform. Ating crash hour ngayong oras. Maraming tao. And oras pa ng pasok ng mga empleyado dito.
So, medyo mas marami siyang tao compare kahapon. Dumating ako. So yeah, parang rush hour ngayon. Medyo maraming tao. Compare yesterday ng afternoon. The train at platform A will terminate at this station. Parang sa Pilipinas, punuan yung escalator. Pero yung stairs, walang gumagamit. Hira. Kaya nag-start ako. Mas pumilis siya. Currently, naka-standby ako rito waiting ng bus ng Klook. Yung Klook yung kinuha kong package for Universal Studios. And waiting ako sa kanila. Wala pa sila rito. Sabi nila 9:15. Wala pa. Asa na Klook. Ngayon, traveling na kami papunta dun sa Universal Studios. Here I go! What's up, people? I'm now here at Universal Studios, Singapore. Ito yung Remarkable Globe, Universal Studios, Singapore. And, yeah, yun na nga. Nakalibre tayo ng sakay dahil kay Klook. Si Klook meron siyang libreng free shuttle from your hotel. And then, an MRT Harbor Point pala. Tapos, diretso sa Universal Studios. Yun nga, mahaba nga yung pila ngayon dito. Sobrang maraming tao. And sana naman worth it yung pagpunta ko rito. Kung saan na lang ako pupunta. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Laki nito. Pero yun nga, feeling ko naman magiging worth it yung babayad nyo rito kasi ang daming attraction, saka yun lang, medyo mahal lang yung pagkain dito kanina chinek ko. Kaya baka mamaya lumabas ako, magla-lunch lang, tapos uuwi na lang, magla-lunch, babalik ulit ako dito. I was supposed to partner with human navigators, but they told me there wasn't anyone they can spare, so I should use it all. The more eyes we have, the better. We'll have to react fast, keep the Oscar away from 请往美排座位最尾端的位置。 Glad I've got company. Now, put on your glasses. He's after the Allspark! Behind you! Got it. Everybody okay? Medyo nakakahilo lang, pero ang ganda nung effects. Talagang funny. Kala mo nasa harap mo talaga, sa ramdam mo na ikaw yung nalalaglag. Tatawa ko, kala nila meron akong ang tag dito, single pass. Pinapasok agad ako yung priority. Kamali si ate. Nakita niyo yun? Ayun ang sasakyan ko. Ayan. Subukan natin sumakay. Hello. Welcome to my vlog. Nailoko. Sakto lang pala na sumakay na ako ron bago ako kumain. Kasi, ang hirap. Baka mamaya pagkakain ko, sumuko pa ako pag doon. Kaya okay lang na nauna yun. Inuna ko talaga yung mga nakakahilo.
sexy apex predator. Now I'm gonna try and outstretch my hand over here and try to approach her. Nobody tried. You see that, guys? I almost just lost the leg. Now you're gonna take a photo with her. Do not, I repeat, do not do what I just did. Hey now, Rosa. From what country? Chinese. Chinese? Yes. From Philippines. Oh, yeah. Dito si Shrek, saka si Fiona. Hey, there is a line. Alright, sorry. Hi, I'm with Shrek and Fiona. Hello. Ang dami pang rides. Hindi ko pa nasasakyan lahat pero pagod na ako. Siguro ngayon, time check, malapit na mag-12. Baka bandang mga 1. Lalabas muna ako ng Universal Studios. Tapos, may nakita ako kanina doon malapit sa MRT. Mga 15 minutes walk lang. Meron silang, ano tawag doon? Food court. Yung food court doon, medyo mas mura. $4 for chicken rice. Dito kasi, nag-start ng presyo ng pagkain, 10 Singapore dollars. Ang conversion ngayon ng Singapore dollars, parang aabot siya ng 38. So, 38 times 10, 380 for lunch. What? Diba? Kaya yun, tsatsagayin ko na lang lakarin mamaya. Kasi target ko rin talaga makatipid habang nagta-travel ako rito sa Singapore. Kasi nga, ayun pa, talagang costly lahat dito. Cost of living. Buti natirang ko, may libreng breakfast kanina. Kung nakita nyo yung kaninang, yung pinaka-umpisa nitong vlog na to, di ba? So yun, update ko kayo. Medyo nakaikot na ako ng Universal Studios. Nakabalik na ako from where ako nag-start kanina. So yun. Thank you for visiting Sentosa. This train. Oh yeah. Ngayon, dito ako sa Vivo City. Para siyang mall. Tapos merong food court. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kakain. Ngayon, magla-lunch na ako. Yung aking lunch. For only 5.50 Singapore dollars. Dito sa Vivo City food court. Food court siya. Parang mall na may food court. And I think sulit naman siya. Hi! May namit ako dito Pilipino. Nag-work siya dito. Tapos nakasabay ko sa kumain. Nagulat ako bigla siya lumapit yung kuan, bakante. Tapos may mukhang Pilipino to ah. Yung sinali ko siya dito. Pero siya nag-work niya siya pala dito sa Singapore. Kasama siya umorder. Hindi ko alam kung nasaan. Pero yun, nice to meet you. Nice to meet you. Later. Ngayon naman, nandito ako sa Vivo City. Ito yung mall sa may Vivo City is rin siya. Station din siya ng Sentosa Express. Which is yung transportation mo para makapunta ng Sentosa. Ngayon, nag-lunch lang kasi ako kanina dito sa may food court ng Vivo City. And for only $5 makakain ka na ng 5 Singapore dollars makakain ka na ng lunch na masarap. Tinikman ko kanina duck. Pa kasi nakakatim ng duck. So yun ang in-order ko. And for pamayang dinner, baka dyan ulit ako mag-dinner since babalik pa ako mamaya ng Universal Studios. So ngayon, pababa na ako dun sa may parang Manila Bay, Singapore branch. There you go. Welcome. Welcome, welcome sa Manila Bay, Singapore branch. Ito na siya. Nakikita niyo mga kaibigan, no? Napaka-blue ng tubig.
May konting mga ano lang, mga basura like dahon, upos ng sigarilyo. Yan. Pero kung titignan niyo yung tubig, kulay blue siya, unlike nung sa Pilipinas, nangingitim na. Tapos parang feeling mo puro putik. Dito yung natural lang yung dumi. Like dahon, kahoy. And yun, puro galing sa puno, sa nature. Hindi siya puro plastic. Medyo same din ang mga brand sa Pilipinas. Yung international brand, Converse, Uniqlo, Samsung. Kasi yung mga common na nakikita mo sa Pilipinas, makikita mo rin siya rito. Sa Vivo City, Singapore. Pumasok ako ng time zone dito sa Singapore. Papalamig lang muna ako, ang init sa labas eh. Chill muna. Kala ko maliit lang tong mall na to, pero pagpasok ko, laki-laki pala. Dami-dami niyang wing, left and right wing. Tapos mayroon isa sa kahit anong gilid. Hindi ko na alam kung nasan na ako, hindi ko alam kung saan ako pumasok. Kung titignan mo yung itsura ng mall, medyo hawig siya sa Greenbelt. Greenbelt 5 to be specific. Kasi laki niya. As in, galing na ako dito. Bumalik na ako. Umikot na ulit. Nililigaw na ako, guys. Yung tuko ko bigla. Kaya ito, na Starbucks muna. Bago ako bumalik ng Sentosa, sa Universal Studios. Medyo nantok ako sa panahon ng init kasi na mahangin. Kaya nung nakatambay pa ako kanina dun sa taas. Chill muna. Time check. Magpo-4 pa lang naman. Ang bala kong bumalik doon bago mag 6 PM para abutan ko yung mga lights doon sa Universal Studios. Paakit lang ano paakyat. Hindi ko alam kung saan papunta. Basta akit lang nakakakit. Ay! Dito ako sa taas ng Sentosa. Kung saan nandito pala yung Sky Lodge. Yung Sky Lodge babasa ron. Saka yung Madame Tussauds. Parang mga gallery or ewan, column. Hindi lang ako nag-avail ng ganun kasi parang hindi ko lang siya may enjoy. Wala ako kasama. Kaya medyo malungkot. Pati nga yung ang tawag dito, yung cable car. Gusto ko sana bumili nun. Kaya mas masaya siya kung nandito siya. Saka yung dito sa Sky Lodge. Bibili sana ako nito eh. As in, bibiling ko na dapat. Kaya lang, parang lungkot, mag-isa ka lang. Kasi karerahan siya. Kaya yun, di ko na talaga binili yung mga yun. Pinaka binili ko na lang dito sa tourist attraction nila is yung Universal Studio. Saka sa Sentosa $4 lang naman. Kaya kinuha ko na rin. Okay na, naikot ko na yung sa Sentosa Island. Medyo maraming attraction talaga dito, kaya sulit yung one day yun dito na kahit ikaw lang mag-isa. Tapos yun, kaya lang kailangan may budget ka rin kasi medyo halos lahat ng rides may bayad. Pero sulit yun, wala lang talaga akong pera. Meron ako nakita dun sa may Jurassic Park, meron palang rock climbing. Ngayon, susubukan natin yon at tingnan natin kung kakayanin kong mag-rock climbing. Yan, nakita niyo akong nag-rock climbing. Medyo mas gusto ko yung mga ganong activity kaysa yung mga rides. Gusto ko yung nasusubok yung strength ko. Kaya yun, sinubok ko siya talaga.
of your day here at Jurassic Park. Nasakay na ako ngayon ng Dino Jurassic Park. And there you go. Hi guys! Hello! Babasa. Kakatapos lang namin sa Jurassic Park sa water. Medyo nabasa ng konti, pero okay naman. I can manage. I got here an Indonesian food composed of chicken, rice, egg, and vegetable. Tapos may kasama siyang curry. Sa halaga niya 6.80, halos may 7 Singapore dollars. Tikman natin. Ang dami niyang serving sa sana sulit. The next morning. Hello, it's another day. It's my third day here in Singapore. And now, kakatapos ko lang mag-breakfast, kakatapos ko lang din maligo. And it's already 8:30 AM. Perfect time lang. Kasi dito sa Singapore, ang tagal lumiwanag. Di ba, mga alas 7, madilim pa rin. Kaya akala ko kanina, madaling araw pa rin. Kaya medyo slack yung ginagawa ko. And good thing talaga dito sa pinag-stayin ko, libre yung breakfast. Tapos, sinulit ko yung breakfast, kumain ako marami. Kasi, mahal pagkain dito, para hindi ako madali magutom. Ngayon, papunta na ako sa Botanic Garden. Mag-MRT ulit ako. Nakita nyo, nasa Botanic Gardens na ako ngayon. And, well, walk-walk lang. Kasi walkable yung place. Saka, greenery. Medyo relaxing siya. Parang iiwas ko sa city. Tapos dito ka sa puro green lang. Ngayon, pupuntahan ko yung dun sa mga lake. Saka yung mga reservoir nila dito. Sana may makita akong mga plants na hindi ko pa nakikita sa Pilipinas. Ngayon dito tayo sa parang reflexology foot path. Kasi parang sa tingin ko, therapy siya. Para pag dinaanan ng paa. Piling ko masarap sa pato pag nakapaa ka. Kasi nakasapatos ako. Pero ramdam ko pa rin. Kahit nakasapatos ako yung mga foot, nila. Ba to? Medyo relax. Yung parang tinatusok-tusok yung paa mo. Medyo mainit na, maaga pa. Kaya siguro, kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng hat sa kapayong. O kasi nawala yung payong ko. Kinuha doon sa immigration ng Pilipinas. Ang gara. Hi, squirrel! Ngayon lang ako nakakita ng squirrel sa totoong buhay. Yun pala yung tsura na napapanood ko lang dati kay SpongeBob, kay Sandy. So, ganun pala. Paangat tong nilalakaran ko. Pagod na ako, pawis na ako ngayon pa lang. Buti nagbaon ako ng damit. Sa mga travelers yan, kung pupunta kayo sa Botanic Gardens, magdala rin kayo ng extra ng damit. Kasi expect na maraming lakaran yung gagawin nyo. Actually buong Singapore, kasi masarap maglakad dito sa Singapore kaysa mag-commute para ma-enjoy mo talaga yung travel mo. Yan, nakarating na ako dito sa visitor center kung saan maraming kainan, tapos may restroom, saka dito yung maraming turista.
Kakatapos lang natin nung ginagawa ng mga yon, nagma-martial arts sila. Ngayon, pumunta ako dito sa rainforest. Na-preserve talaga ng Singapore yung rainforest nila. Tapos ginawa rin nilang tourist attraction siya. Sinilagyan niya nilang walkway na puro hagdan. Kaya lang, nakakaingal to kasi tuloy-tuloy siya na hagdanan. Hot tip, dala kayo ng tubig kapag pupunta kayo rito. Kasi talagang puro hagdanan siya, puro paakyat. Kasi nga, dati itong bundok, rainforest, tapos ginawang garden at preserve. Hingal na ako. Basta lakad lang ako ng lakad dito. Medyo ako na lang mag-isa dito. Wala na ako nakitang ibang tao. Kaya sana wala tayong makasulubong na ahas o kahit anumang dangerous animal dito. Rainforest kasi talaga siya. Subukan natin mag-cha-cha with the Zumba ladies here. Saka kanina yung mga martial artists dito. Ito gaya nila kuya. Mga martial artists sila rito. Tapos parang hindi ko alam. Ito yung masaya sa ganito eh. Free ka lang eh. Hawak mo kasi oras mo. Saka hindi ka maihiyang makipag-communicate sa mga tao. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Oh yeah! That's nature! Tapos may mga unusual na plants dito. So, enjoyin lang natin yung view. Walk lang dito sa man-made ano yata to, like. Enjoyin lang natin. May kasama tayo dito, may Pilipino. May trabaho ka dito, te? Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Hi. Moments later. Hi. Kakagaling ko lang sa Botanic Gardens and now pupunta ako sa Circle Line o sa Orange Line ng MRT para pumunta ako sa Henderson's Wave. Doon tayo pupunta. Medyo tahimik dito sa lugar na to kasi parang ano na siya eh. Hindi ko alam kung outside siya ng city, medyo malayo-layo yung biyahe ko. Nakadalawang tren tapos isang bus pagbaba. Buhay pa tayo. Kakatapos lang natin akitin ng napakataas na stairs na yon. Ngayon papunta na talaga ako ron sa Henderson's Wave. And para makapunta ka ron, kailangan mong umakyat ng napakataas talaga. Tapos wala ibang tao guys. Baka ma-wrong turn ako dito. Meron pang dun papunta ron. Pero ayoko na. Puro pataas na eh. Doon lang tayo sa Henderson's Wave. Yun na naman pinunta ko rito.
here we go. Nandito na tayo ngayon sa Henderson's Wave. Medyo napakataas niya na bridge. And mamaya papakita ko sa inyo yung mga view dito. Bibigyan ko kayo isang drone shot. Ito. Drone shot ng Henderson's Wave. So yan, pabalik na ako. Medyo nasulit ko na si Henderson's Wave, kaya sa kagutom na ako guys. Sa Chinatown ko balak mag lunch para diretso na rin ako ron ng ano ulit, ikot-ikot dun. Picture mata kay Henderson's Wave. 1, 2, 3, 1, sa pa 1, 2, 3. Turlet. Right now, nandito ako sa isang bus station dito sa Beptelok Blanca Heights. Kasi galing ako dun sa Henderson's Wave. Kita dun sa taas. Titignan nyo. Galing ako dun kanina sa taas. And I'm waiting na lang ng bus 145 para pupunta sa Chinatown. Doon ako maghahanap ng kakainan ko. For lunch. Bus 145. Right now nakasakay na ako sa bus 145 and papunta na sa Chinatown. And then sa Chinatown Maxwell Center. And then doon ako magla-lunch. Nantay ng sarap na food doon. Marami kang selection doon. Kaya medyo okay. Ngayon maghanap lang ako nung pwede nating makainan. Thai food, iba-iba, variation ng Thai food, Chinese, Indonesian food, Chinese ulit, Singapore, and papasanin nyo sa to, medyo sikat tong lugar na to kasi maraming kumakain dito. Lalo pag lunch kasi affordable talaga siya at mura dito. Bumili muna ako ng drinks ko dito. And then maghanap na ako ng kakainin. Sa wakas, nakabili na rin ako ng lunch ko. And sa ito, Peking duck, bihon, and lime juice. Peking duck for $4, bihon for $1, and the lime juice for $1.50. And there you go. Tapos na akong kumain. Kaibahan lang dito sa Chinatown. Pinapractice nila yung Claygo or yung clean as you go. Kaya yung mga ganyan, ilalagay mo dun yung pinagkainan. At tapos, pwede ka nang umalis. Hindi tulad sa atin, napaka-senyorita ng mga Pilipino eh. Kailangan may tagalikpit nung kinakain nila. Unlike dito, pinractice talaga nila na yung ayusin muna yung pinakainan bago umalis. 20 minutes later.
Nandito ako ngayon sa Singapore City Gallery, kung saan makikita natin yung evolution mismo ng Singapore itself. Tapos makikita mo dito, marami siyang map. Yung mula map niya hanggang 1700s hanggang yung sa kasalukuyan. Talagang kitang-kita mo sa map pa lang kung paano nag-evolve yung Singapore. And nakakabilib dito, tignan nyo to. Wow! It's the giant map, giant model ng buong Singapore. Nandito mismo sa harap ko. Yan. Ang maganda rito, yung Singapore pala, mayroon silang mga master planner lang. Tapos sila yung gumagawa ng pinaka-plano ng Singapore. And which is maganda, I think. Kasi parang hindi masyadong magulo. Tapos organize siya. Unlike sa ibang lugar. Sa atin, tulad sa Pilipinas, ang daming utak na parang utak talangka. Kaya walang progresibo. Unlike sa Singapore, tingnan nyo. Wow. Mapapawaw ka na lang sa ganda ng Singapore na parang dito pa lang makikita mo na yung kabuuan. Dito pa lang makikita mo na yung kabuuan ng buong bansa. Imagine, napakaliit na bansa na isa sa pinakamayaman ito sa buong mundo. Diba? Tingnan mo, kaya maraming Pilipino pumupunta rito kasi sobrang unlad ng Singapore. Yan. Dito sa video ngayon, ito yung sinasabi ng master plan ng Singapore. Kung paano pinag-isipan talaga ng mga leader dito, yung mga construction, mga lugar, kung saan hinati nila, kung saan may commercial, may residential, and marami pang iba. Ito sa gilid ko. Parang dito makikita si Lee Kuan Yew, kung saan talagang na-acknowledge nila siya. Saka kung paano siya lumaki. Yung parang buong ano niya, lahat. Pati yung progresibong Singapore from post-war, housing nation, urban renewal, saka yung pag-improve nila talaga ngayon. Wow! Now it's time to explore Chinatown. And medyo matagal ako kanina nakatambay dun sa may Singapore City Gallery. Kasi meron din dong tag dito, coffee shop. Tapos nag-work muna ako saglit. And then ngayon, turn ulit sa Chinatown para hindi na rin kasi mainit. Saktong-sakto na. Yun yung maganda rito sa Singapore. Talagang pine-preserve nila yung architecture design per place. For example, sa Little India pare-pares yung bahay doon, mga establishment doon na parang Indian style na building. So here in Chinatown, ganun din. Pine-preserve nila na yung giging itsura ng mga building dito sa mga bahay. Isa-same ng pare-pares ang style. Marami rin ditong kainan na pagpipilian mo. Saka medyo mas mura din ang mga tinda niya compare sa ibang location. Kaya recommended dito. Lalo sa mga backpackers din na nagtitipid lang sa pagkain. Gaya ako. Dito namang part na to, ito yung bilihan ng mga souvenirs. May t-shirt, may mga keychain, gano'n. Iba't iba. Dito ako sa loob ng Buddha's Temple sa Chinatown. And there we go. Medyo
medyo iniinaan ka lang yung boses ko kasi may mga deboto rito. Siyempre, respect na lang din sa kanila. Itutour ko kayo rito. Sa pinakaharapan, sa altar nila, nandun si Buddha. Kita nyo? Yan. Tapos, baka dito yung mga deboto nila. Parang may niluluhuran lang sila dito. And then yan, statue ni Buddha dito. Dito sa harap. Sa loob, meron pa siya sa loob. And we must stay quiet lang. Kasi there are people who is praying here. Or praying here to Buddha's temple. Meanwhile, Ay, dito ako ngayon sa Bayfront MRT station and I'm going to the Marina Bay sa Gardens by the Bay. Ngayon, meron dito mga parang maliliit na bangka. Tapos may parang sa Venice Canal, ganun yung style. Saka may mga konting tourist attraction din. Kainan, ganun. Pero window shopping lang tayo. Wala tayong budget. Marina Bay Sands, here we go. Ulala, ang linis talaga rito. Wala akong nakita kahit isang tae. Walang tae ng aso. Nung first day ko sa Singapore, nandun ako. Dun. Saka dun. Yan. Doon ko binubutong si Marina Bay Sands. Dito ako sa papuntang Gardens by the Bay. Kung saan kitang-kita ko si Aling Marina. Hindi ko alam kung paano makakapunta ron sa taas eh. Kailangan yata. Sabi nung sa nabasa kong vlog, meron sila yung parang bibili ka ng drinks dun sa taas. Sabi mo lang sa bar. Tapos makakakit ka na dun sa taas. Try nating pumasok doon kung makakapasok tayo. Sabi natin bibili na tayo ng drinks. Bibili ako RC doon sa taas. Tingnan natin para social. Kailangan ko palang pumasok doon sa pinaka-hotel para makapasok sa Marina, dito sa Marina Bay. Kaya lang bababa pa ulit ako, tinatamad ako. Tanaw na talaga rito si Aling Marina, oh. Patas. Ito naman, tanaw na si Gardens by the Bay. Pupunta rin ako. Punta ako dun. Dito na ako ngayon sa Gardens by the Bay. And meron palang entrance yung akit karon sa may taas. Hindi ko alam kung anong kaibahan, pero mas okay din naman yung view rito. Nandito na ako sa Gardens by the Bay. Ang goal ko dito is yung light show. Saka, yun lang, light show. Gusto kong kunan ulit ng low light. Yung mga ganun. Medyo 6:30. Maliwanag pa rin dito. Kasi nagdidilim siya parang mga around 8 pa. So, dito ko rin hihintayin si JC. Saka, baka mag-dinner kami mamaya. Tinatamad na ako mag-vlog. Pahinga na lang ako dito. Hinihintay ko lang talaga yung light show nila rito. Instagram boyfriend spotted. Medyo malapit na yung pinakahihintay ko dito. Na yung lighting, yung light show dito sa Gardens by the Bay. Konti na lang didilim na.
and this third day vlog. Kukwento ko lang mga nangyari kasi di na nakapag-vlog. Natamad na ako sa nagtitipid akong battery. After dun sa may Gardens by the Bay, nag-record lang ako ng mga konting video clips. Tapos nakita kami ni JC. Tapos dito ako sa Singapore, friend ko siya, nag-work sa Singapore. Tapos nilibre niya ako ng dinner. And then mini-reunion siya, nakapag-usap din ng konti. Tapos sasabay lang din sa akin yung pasalubong pauwi sa Pilipinas. Kaya double purpose din siya. So yun, thank you for watching yung mga travel vlog ko dito sa Singapore. If you like my videos, please subscribe, like this video, and if you have suggestion, pwede kayong mag-leave ng comment below. See you guys sa next travel ko. Thanks!